Mga kwento ni Thelmo. Sir Seth, ako po si Roland. Papauwi ako noon sa amin sa Palumpon, Leyte. Habang sakay ng bus ay inis at lungkot ang nararamdaman ko dahil hindi talaga kami magkasundo ng kapatid ko. Kasalukuyan sana kami noong nagbabakasyon sa may biliran. Kasama sina Tatay Edward at Nanay Celine. Kaso nag-away kami ng kapatid kong si Kuya Fidel sa simpleng bagay lang. Ito ay dahil sa nakalimutan kong dalhin ng mga pasalubong sana nila lola at lolo. Damit lamang naman yun kung tutuusin. Pwedeng bumili sa lugar na yun. Alam nyo, noon pa man ay ayaw na talaga sa akin ang kuya ko. Hindi ko alam kung bakit mainit ang ulo niya sa akin. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Sa larangan naman ng luho ay patas kaming dalawa. At higit sa lahat, patas din ang pagmamahal na nakakamit namin sa aming mga magulang. Minsan, naisip kong hindi kami magkakapatid. Kumbaga baka ampon lamang ako. Gawa ng hindi talaga kami magkasundo noon. At pinaparamdam niya sa akin na parang hindi ako parte ng pamilya. Yung pag-aaway namin sa may biliran, iskandalo. Dahil nga nasa kalagitnaan kami ng isang okasyon na kung saan maraming kamag-anak namin ang naroroon. Reunion pa naman yun. Wala na tuloy akong mukhang may haharap na para bang ako pa ang nagsimula ng gulo. Pero itong si Kuya naman ang biglang nanapak sa akin noon. Dali-dali akong umalis noon at iyon. Umuwi na lamang ako sa amin. Natatandaan ko pang taong 1994 yon. Nasa edad 19 na taong gulang ako. Matanda lamang sa akin ang kuya ko ng 2 taon. Akala ko, ang pag-alis at pag-uwi na lang ay ikakapayapa ako, Sir Seth. Kaso ilang araw ang nakalipas, dumating sa akin ang balitang nagkasakit si kuya. Malubha daw ito. Dahil ayon sa impormasyon ay hindi nakakatayo at hindi ito nakapagsalita. Ipinatingin umano sa doktor doon kaso hindi naman matukoy kung anong sakit. Kaya nga iniluwas ng Tacloban. Pero ayon naman sa naging resulta, na-stroke umano si kuya. Umuwi sila ng lugar namin at doon ay nakita ko ang kuya ko na nasa nakakaawang kalagayan. Naka-wheelchair, nakatabingi ang ulo, nakatulala. Kita ko sa mga magulang ko noon ang pagiging aligaga. Kagad bumungad sa akin ang katagang, dapat hindi na lamang umano ako umuwi noon. Nang sa ganon ay may nakasama ang kuya ko sa gabing yon. Nasa loob ng silid ito at posibleng binangungot at humantong sa pagka-atake. Hindi na ako sumabat noon, Sir Seth. Aminado akong parang sinisisi ako ng mga magulang ko. Totoo naman kasi nga kahit hindi naman kami magkasundo ng kuya, nasa iisang silid lamang kami noon sa bakasyon. At posibleng nagising ko siya noong binabangungot ito. Galit ako kay kuya pero sa mga sandaling yun, nabura ito at napalitan ng konsensya. Kinakausap ko ito pero lumuluha lamang ang mga mata niya. Parang may gusto itong sabihin na hindi niya mailabas-labas kasi nga parang napakatigas ng panga niya. Ilang araw bumalik na ang mga magulang namin sa Samar. Doon sila nagtatrabahong dalawa. Balik kami lang talaga ang naiwan sa bahay kasama ng mga katiwala. Ako ang napag-utusan noon na alagaan ng kapatid ko. Painumin ng mga gamot sa tamang oras at lahat ng mga kinakailangan nito ay dapat kong asikasuin. Wala namang problema sa pagkain kasi nga naroroon si Mang Isidro. Ito ang katiwala sa bahay kasama ng kanyang asawa na si Manang Rosa. Hindi naman sa pagmamayabang,
may kayang pamilya namin. Ang mga magulang namin ay kapwa mga ahente ng lupa. Mataas ang kanilang ranggo. Sakto lang sa laki ang tahanan namin. Nakakubli ito sa mataas na bakod pero malaki ang espasyo sa loob nun. Isang palapag lang, bungalow at napapalibutan ng magagandang halaman. Iba't iba ito kasama na mga orchids. Ang loob naman ng bahay ay may 3 silid nun. Ang 2 dito ay sa amin ng kuya, habang ang isa naman sa mga magulang namin. Ang mga katiwala ay may maliit na bahay sa likod. Sa bandang dulo ito ng bakod kung saan may maliit na tarangkahan doon palabas ng bakuran. Bukod sa gate namin sa harap ay may isa pa sa likod at doon makikita ang maliit na nayon. May mga bahay din doong marangya pero panaka-naka lamang ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkasundo kami ni kuya. Pero pakiramdam ko lang yon. Gawa ng hirap siya kung magsalita. Ang naririnig ko lamang sa kanya ay ang pag-ungol at pagkumpas ng mga daliri niya. Sa loob ng 1 linggong pag-aasikaso kay kuya, may napansin akong mga insekto sa loob ng silid niya. Hindi ko alam kung saan galing. May maliliit na bubuyog, langaw, bulate, at kung ano-ano pa. May mga ipis pa nga noon ang kulay kayumanggi. Naging sunod-sunod yon kung kaya dagdag abala para sa akin. Nililinis ko kasi ang silid ng kuya noon bago ko pa siya simulang asikasuhin. Hanggang sa isang gabi, hindi ko alam kung bakit gusto kong silipin ng kapatid ko. Bumangon ako noon. Kumuha ng pitsil na may tubig at dinala ko ito sa silid niya. Baka kasi nauuhaw yun at gising pa, kaya dinalhan ko na lang. Pagkapasok ko sa silid niya, gulat na gulat ako, Sir Seth. Nakikita ko ang kapatid kong natutulog pero may kung anong gumagalaw sa bibig niya nun. Paglapit ko, sa maniwala man kayo o sa hindi, nakakita ako ng ipis. Tapos sa tenga niya, may naglalaglagan doon na parang mga uod. Napatakip ako ng bibig nun. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga sapat pala na araw-araw kong nililinis sa silid niya ay sa kapatid ko mismo nang gagaling. Napaduwal ako nun dahil bukod doon may nakita akong parang garapata na lumabas sa ilong niya. Napabahin pa ngayong kapatid ko pero hindi ito nagising. Mahabaging langit, ano kayong nangyari? Sabi ko. Dali-dali akong lumabas ng silid nun. Pinuntahan ko ang bahay ng katiwala. Sinabi ko kay Mang Isidro at Manang Rosa ang nasilayan ko. Dali-dali namang tinungo ni Manang Rosa ang kapatid ko pero si Mang Isidro ay nagpaiwan. Ang sabi niya sa akin, kung hindi siya nagkakamali, hindi pagka-stroke ang sinapit ni Kuya Fidel. Para bang lumalabas na binabarang yon. Napapaisip ako noon. Posible nga dahil alam ko talaga kung ano ang barang-barang na yan. Maging ang mga mangkukulam. Bagamat sa kwento lang pero kung ano ang nakikita kong sinyalis dito kay kuya, ganun na ganun. Tinanong ko kung anong pwedeng gawin. Dali natin sa bahay ng mga magulang ko. Ang tatay ko isang albularyo. Makakatulong siya. Kung naisip ko lang yung kaagad na magkaroon siya ng sakit. Kaso hindi naman kasi mapagdududahan eh. Ngayon pa lang lumabas yan. Wika ni Mang Isidro. Agad-agad yun, Sir Seth.
dinala namin kaagad si kuya. Sakay ng tricycle na pinapaupahan namin. Yun ang ginamit namin patungo sa bahay nila Mang Isidro. Madaling araw yon. Ang kuya ko ay para bang gulat na gulat. Nganga na nganga ang bibig na parang may gustong sabihin. Awang-awa ako sa kanya. Pinagtulungan lang namin itong buhati ni Mang Isidro. Hindi na namin nadala pa yung wheelchair na ito. Si Manang Rosa naman noon ay nagpaiwan kasi walang makakabantay sa bahay namin. Talamak din kasi ang kawatan sa lugar. Hanggang sa makarating kami sa bahay nila Mang Isidro. Sa bukid ito banda na lugar. At sa kauna-unahang pagkakataon, doon ko palang nakita ang tatay ng mamang yon. Patpatin ito na para bang may sakit sa baga. Itago na lamang natin ito sa pangalang Tatay Mulo. Maliit lamang din ang bahay na kagaya ng karaniwang makikita natin sa tagong lugar. Naroroon lamang ako sa labas. Hindi ako nanonood sa kung anong ginagawa ng matanda sa kapatid ko. Kasama ko sa labas nun si Mang Isidro. Maya-maya pa, tinawag na ako at sinabi ng tatay ng katiwala namin na tinamaan umano ng malakas na parusang kapatid ko. At ang nagparusa umano ay malapit lang sa buhay namin. Ayon sa pagtatawas niya, matandang babae yon. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Tatay Mulo. Medyo malalim na ang kataga pero naiintindihan ko kahit papano. Basta ang nabanggit niya noon ang parusa ng San Anton. Pinasabay pa dito umano ang barang. Dagdag pa nito, kung may nakaalitan ba umano kami. Sabi ko naman wala eh. Kami ng kapatid ko ang nagalitan. Na doon ito nangyari sa may biliran noong nagbabakasyon ng pamilya. Nagtanong ulit si Tatay Mulo kung may kamag-anak ba umano kami sa Palunpon. Sabi ko wala. Sa biliran lamang talaga. Kung ganon, taga-biliran ng Salarin. Sa lalong madaling panahon ay kailangan makausap ang may gawa nito. Hindi ko siya matatawag sa pamamagitan ng pagpako. Kasi ang kapatid mo, hindi halos maibuka ang bibig. Kung tatawagin ko man, hindi din magsasalita ito sa oras na sumapi eh. Wika ng manggagamot. Ipinaliwanag naman ni Mang Isidro ang mga sinasabi ng tatay niya. Ayon dito, ang pagpapako daw ay pagparusa din ito sa may Salarin. Pero kailangang gamitin ng katawan ng kapatid ko. Pero hindi madali ang magparusa kung hindi naman nalalaman ng dahilan. Kailangan din kasi umanong makinig sa kabilang panig. Kapag pinatay daw ng tatay niya ang Salarin sa pamamagitan ng pako nun, hindi mariresolba ang problema. Pwede pang lumala. Mabuti sana kung kaya nitong magsalita at hindi paralisado. Dali-dali akong nakapagdesisyon noon na puntahan ang biliran. Pero ang problema, paano ko ba tutukoy kung sino ang may gawa? Hanggang sa sinabi ng Tatay Mulo na sasama daw siya sa akin. Si Mang Isidro naman ay nagmungkahi na siya na ang bahala sa kapatid ko. Walang ano-anong kumilos kagad kami, Sir Seth. As in sobrang pagod ako noon. Mantakin nyo, wala akong tulog. Dumating kami sa biliran kinabukasan na ng tanghali. May pera naman ako noon kasi nakakapag-ipon ako dulot ng lagi kaming binibigyan ng pera ng mga magulang namin. Habang nasa lugar kami ng biliran sa bandang timog, kinakabahan ako. Lalo na nang mapadako na talaga kami noon sa kung saan naroroon ang mga kamag-anak namin. Siyempre, may nangyayaring gulo noong reunion at talagang nahihiya ako. Magpaganon pa man,
hindi yun naging dahilan para hindi matuloy ang balak namin. Una kong pinuntahan noon ang kapatid ng tatay ko na si Tia Belen. Masinsinang usapan na kami-kami lang. Tinanong ko kung may kamag-anak ba kaming mambabarang. Kasi nga ang nararanasan ng kapatid ko, tama ng barang nun. Ayon naman kay Tia Belen, wala umano siyang alam. Wala namang mambabarang sa dugo namin pero habang nagsasalita siya, kapansin-pansin ang pagiging aligaga nito na para bang may problema. Pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin yon. Umalis kami doon at inisa-isa ko na ang mga iba pang kamag-anak namin. Pero wala kaming nakuhang impormasyon. Pumuslit pa nga kami noon ni Tatay Mulo sa isang bahay na paupahan dahil pagod na talaga ako. Sabi ko sa albularyo ay ipagpabukas na lamang. Pumayag naman ito dahil maging siya noon pagod na rin. Mga 3 araw kami doon sa pananatili. Kahit hindi pa kamag-anak namin ay hindi nakaligtas sa pagtatanong ko. Lahat na lang ata sa lugar na yon. Hinilamos ko na lang ang kahihiyan alang-alang lamang sa kaligtasan ng kapatid ko noon. Hanggang sa may lumapit sa amin. Pinsan ito ng tatay. Ang sabi ay puntahan daw namin ang mga lolo ko at baka may alam ang mga yon. Tama. Bakit ko nga ba hindi naisip kaagad yon? Nasa bukid ito ng biliran at sobrang pahirapan doon ang pagpunta. Aaminin ko, ni isang beses ay hindi pa ako nakapunta sa bahay ni Lolo. Nagkikita lamang kami ng lolo at lola sa bahay ng tiya ko. Noon ngang reunion ay ginanap ito malapit sa dagat. Doon lang din sa likod ng bahay ng tiya ko at naroroon ang lahat ng mga kamag-anak. Dahil nga hindi ko alam kung saan banda, nagpasama kami sa pinsan ng tatay ko. Nga pala, itago na lamang natin ito sa pangalang Tio Dante. Habang ang mga lolo at lola ko naman, si Lola Sisa at Lolo Gadoy. Naging masaya ako kahit papano kasi pumayag naman itong si Tio Dante. Dali-dali kaming bumiyahe noon. 2 haba lang sinakyan namin. Sa naalala ko, hapon yon at naabutan pa talaga kami ng ulan. Kung kaya't pumuslit muna kami sa paanan ng bundok. Yung mga habal driver noon ay balak pang hindi tumuloy gawa ng delikado umano ang bukid sa may biliran sa gabi. Ito yung bundok Panamaw na ayon sa kanya ay maraming nababalitang pinamamahayan umano ito ng mga elemento. Lalong-lalo na ng mga aswang. Pinatotohanan naman ito ni Tatay Mulaw. Totoo man ang sabi ng habal, pero naroroon naman daw siya kaya walang dapat ipag-alala. Gabi na nang humupa ang ulan. Mabuti na lamang at nadala sa pakiusap ang mga driver. Naihatid kami noon. Pero nakarating kami doon sa lugar na mga hating gabi na. Yung mga driver pinakyaw namin. Saglit lang naman kami doon at sinabi ko na antayin na lamang at pumayag naman ang mga ito. Madilim, kaya hindi detalyado sa akin ang lugar. Ang mga nakikita ko lamang ay ang mga nagtatayugang mga puno pero hanggang anino lamang ang mga yon. Ganun din ang mga panakanakang bahay doon. Sa mga puntong yon, ang ilan dito ay may mga ilaw galing sa gasera. Akala ko ay nasa tabi lamang ng daan ang bahay nila Lola. Kaso ay naglakad pa kami ng siguro kalahating oras yon. Ang problema nun, nang makarating kami ay wala doon si Lola. Naroroon lamang ay si Lolo Gadoy. Malaki ang bahay nila, kaso walang ilaw. Gawa lang ito sa kahoy na sobrang luma na. 2 palapag yon pero ang itaas ay napuno ng mga sapot ng gagamba. Halatang doon lamang sila sa baba na nanatili nun.
Nagmano ako nun at kaagad sinabi ang sadya ko. Kako, may kakilala ba si Lolo Gadoy na mambabarang? Hindi siya nagsasalita. Para siyang sintu-sinto. Binabali pa ang leg nito habang nakatitig sa akin. Ayon naman kay Tio Dante ay nag-uulyanin umano si Lolo. At baka sa mga sandaling yon ay hindi kami nakikilala. Matapos nun ay nagtanong ako kay Tio Dante kung saan nagtungo si Lola. Ayon naman sa kanya ay hindi niya rin alam. Sa mga sandaling yun ay may napansin ako kay Tio Dante. Malikot ang mga mata na para bang katulad lamang din ng Tia Belen na may problema. Doon na ako kinutuban. Naglalaro na sa isip ko noon na baka si Lola ang lumabas sa pagtatawas ni Tatay Mulo. Ilang saglit lang ay kinalabit ako ni Tatay Mulo. Lumabas ito ng bahay. Wala namang ibang ibig sabihin noon kung hindi ay pinapasunod lamang ako nito. Kaya ayon, lumabas din ako. Naglakad siya ilang distansya saka palang huminto. Doon ay nagulat ako sa mga sinabi niya. Ang presensya daw ng pagtatawas na lumabas doon sa pagsusuri niya. Kapareha ng presensya ng lugar na yon. Bukod pa dyan, mabigat din ang nararamdaman niya doon sa bahay. Isa lamang ang ibig sabihin nun. Maaaring doon nanggagaling ang barang. Kinabahan ako, Sir Seth. Naghihinala na kasi ako ng kakaiba. At dumagdag pa ito mga impormasyon na siyang nagbigay ng kasagutan sa akin. Babae ang salarin. At kung hindi ako nagkakamali, ay si Lola Sisa na ngayon. Kinumpronta ko si Tio Dante. Walang ano-anong sinabi kung may nakakubli ba sa pagkatao ni Lola. Hindi kaagad nakapagsalita si Tio. Ilang minuto ang nakalipas at sa tingin ko'y pinag-iisipan niya talaga yon. Mahahalata din na para bang takot na takot ito. Hanggang sa ilang saglit lang. Ang Kuya Fidel mo. Nung matapos kayong mag-away, kinausap ng lola mo yon. Nakita ko to sa likod ng bahay nila Belen. Narinig ko din yung pinag-uusapan nila. Pinapayuhan yung kapatid mo, Roland. Patungkol to sa pag-aaway nyo. Nabigla ka na lang sinuntok sa gitna ng maraming tao. Wika ni Tio Dante. Dagdag pa nito, nagalit umano ang kuya. Basta ang naririnig niya noon ay nagmumura ito at sinabing huwag umano siyang pakialaman. Dahil ako daw noon, Sir Seth, isang ampun lamang umano. Siyempre, nanlaki ang mga mata ko. Napatigil ako sa paghinga. Ampun lang pala ako. Kaya pala ganun kagalit sa akin ng kuya. Napaiyak na lamang ako noon, kaya pala pinaparamdam niya sa akin na hindi ako parte ng pamilya. Magpaganon pa man na hindi na ako umimik noon. Nakinig pa ako kay Tio Dante. Dahil daw sa galit ni Kuya Fidel, namura niya si Lola Sisa. Hanggang sa may binitawang salita umano itong si Lola. Sana nawa umano, maparalisa itong si Kuya Fidel at pamahayan ang katawan ng mga insekto. Wala itong modo, walang respeto at napakapangit ng ugali. Hindi porket hindi ako totoong anak ay ganun na ang pagturing niya dahil wala naman umano akong kasalanan. Pantay naman ang pagtrato sa amin ng mga magulang namin. Pantay din ang moral at luho. Walang dapat kainggitan. Kung tutuusin ay mas lumalabas pa nga umanong hindi kapamilya ang Kuya Fidel kumpara sa akin noon. Pagkatapos umano noon, ay umuwi si Lola at Lolo. Si Tio Dante pa umano ang naghatid nito.
Pagkabalik niya sa bayan, doon niya nalaman na inatake si kuya. Binangungot ito pero ayon kay Tio Dante, tinamaan ng maldisyon si Kuya Fidel. Ano ka mo? Maldisyon? Sabi ko na nga ba? Malediksyon lang. Ang sino mang may hawak ng San Anton, kung ano ang bibitawang salita nito, napaka-makamandag. Mas malupit pa sa barang at kulam. Ang problema dyan, hindi napapagaling ang maldiksyon kung hindi hihingi ng pasensyang tinamaan nito. Wika ni Tatay Mulo. Gulong-gulo ang isip ko ng Sir Seth. Hindi ko alam kung ano yung malediksyon na yan o maldisyon. Pero ipinaliwanag ni Tatay Mulo. Ayon dito, banta ito na mula sa bibig ng may malalim na karunungan. Hindi umano mambabarang si Lola at lalong hindi mangkukulam. Dahil lang ito sa taglay na San Anton. Mas malakas pa umano ito sa mga may itim na karunungan dahil walang ibang gumagawa maliban na lang sa pagbanta at hindi na dumadaan pa sa kung ano-anong proseso. Sa pamamagitan lamang umano ng pagbabanta. Halimbawa na dyan yung bukas ay mamamatay ang isang tao. Yung nagbitaw ng katagang yon, tatama kaagad yung malediksyon at walang ano-anong magkakatotoo ang mga banta niya. Yan umano ang bisa at lakas ng San Anton. Ang iba, ginagamit sa pangkukulam. 13 kandila kasabay ng mga kataga ng San Anton. Pero naiiba umano si Lola dahil nanggagaling lamang sa kanyang bibig ang parusa at walang gagawing iba kung hindi ang bantaan lamang ang isang tao nun. Ibig sabihin lamang nito, may santo talaga ang Lola Sisa na San Anton na siyang sobrang lakas ng bisa. Hanggang sa sumabat itong si Tio Dante. Tama umano si Tatay Mulo. May santong maliit umano si Lola Sisa nun. Nakabalot umano ito sa pulang tela na lagi namang daladala ng matanda. Ipagpalagay na lamang natin, Sir Seth. Iba ang lola ko kumpara sa mga mambabarang. Pero ganun pa rin naman yung konsepto, di ba? Bukod pa dyan ay hindi ako nagulat. Ang ikinagulat ko lang talaga ay yung hindi maalis-alis sa isip ko ay nalamang ampun lang ako. Sobra akong nasaktan nun. Para bang lutang ako sa droga. Pero gusto kong malaman kung ampun ba ako. Wala na rin akong karapatan. Bagay na masasabi kong ito ang nararanasan ko kay kuya. Nagalit ako sa kanya pero hindi ko din siya masisisi. Maya-maya pa, dumating si Lola Sisa. Hindi ko alam kung saan ito galing. Bigla na lamang itong lumitaw. Alam nyo, dumiretso ito kagad sa akin at ako naman ay nagmano. Hinalikan ako sa noo at kinamusta. Ang saad ng lola, wag ko na lamang daw pansinin ng kapatid ko. Kung gusto ko daw ay pwede naman sa kanila ako tumira. Para bang alam niyang kanina pa kami naroroon. Hindi man lang kasi ito nagtaka kung bakit kami napabisita. Katunayan, pinapasok pa kami ng bahay. Si Tatay Mulo noon ay kitang-kita ko sa mukha niya na parang biglang natakot. Yun bang ayaw matitigan ng lola sa mata. Napakalikot din ng mga daliri nito na parang hindi mapakali. Pumasok kami doon sa loob. Pagkaupo ko sa gilid ng hagdan, nagwika si Lola ng, "Si Fidel, mamamatay siya. Hindi ko gusto ang mga taong katulad niya. Nababagay lang na patahimikin siya, apo. Masakit man sa akin pero siya na din ang nag-udyok para sa bagay na ikakapahamak niya."
Wala na. Kumpirmadong si Lola. Hindi ako kaagad nakapagsalita nun. Si Tatay Mulo at Tio Dante ay nasa labas. Hanggang sa inilabas ni Lola Sisa ang kanyang pulang panyo na nakabalot sa kung ano. Inabot niya to sa akin. At sa maniwala man kayo sa hindi, parang nakahawak ako sa yelo sa sobrang lamig nun. Binuklat ko ang panyo at doon ay nakita ko ang maliit na ribulto na singlaki lamang ng 2 daliri. Ayon kay Lola, ito daw ay ang kanyang San Anton. Doon nagtugma lahat. Mula sa mga kataga at pagtawas ni Tatay Mulo, sa mga kwento ni Tio Dante, naging totoo. Totoo ang San Anton. Mabilis kong isinaoli yon kasi nga nakaramdam ako ng pangingilabot. Ang sabi ni Lola, katulad daw ng ugali ng kapatid ko ang ugali ni Lolo Gadoy. Sarkastiko, mapang-alipusta at masakit magbitaw ng mga salita. Kaya hindi nakaligtas si Lolo Gadoy sa mga taong pinaparusahan. At ang nagparusa doon, walang iba kundi siya. Parang mabaliw-baliw na ako nun sa kakaisip sa kung anong nangyari. Maging si Lolo pala ay tinamaan ng malediksyon. Kaya pala parang wala ito sa saktong pag-iisip. Hindi naman kasi ganun katanda ang mga abuelo ko eh. Lalo na si Lolo para tamaan kagad ang pagiging angu-angu o ulyanin. Nasa 60 pa lamang ata mahigit sila. Katunayan kung titingnan, mas matanda pa si Tatay Mulo. Oo, Sir Seth. Galit ako kay Kuya. Parang kinamumuian ko na din siya pero naroroon pa rin ang respeto ko sa kanya na dati pang naging payo ng mga magulang namin. Hindi ko man siya kapatid pero mahal ko ito. Nasaktan ako sa pagbubunyag ni Tio Dante. Kaya naman nakiusap ako kay Lola na kung pwede, pagalingin si Kuya. Sabi ni Lola, napakabait ko mano sa kabila ng mga ginawa sa akin ni Kuya nun. Ang tanong niya, kung mapapatawad ko pa ang Kuya Fidel. Sinabi ko na anumang magagawa ko ay kung hindi ang patawarin na lamang ito at bigyan ng pagkakataon. Tumango si Lola. At ayon dito, sa akin daw manggagaling ang gamot. Kaya niya umano ay pinahawak sa akin ang San Anton para ilipat sa akin ang pagputol ng sumpa na yon. Sa oras na makaharap ko si Kuya, sasabihin ko lang sa kanya ang mga saloobin ko, maging ang katotohanan sa pagkatao ko. Ipapaintindi ang lahat at kasunod doon ang patawarin ng Kuya. Doon umano ay kusang mawawala ang bisa ng malediksyon. Ayon pa kay Lola, ang laman ng isip niya noon nang makabitaw ng kataga ay ako umano. Para sa akin ang pagpaparusa na yon. Kaya ako lamang din ang may kakayanang makatanggal nito. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita ni Lola, kung sino pa umano ang hindi nila kamag-anak, ay ito pa ang may pusong mabuti. Ganon kalalim ang mga litanya niya. Pero naiintindihan ko ito. Sobrang nakakamangha. Pwede palang mangyari yon. Sa nalaman ko kasi sa kasalukuyan, sobrang lakas pala talaga nitong San Anton. Pwedeng gamitin sa kaliwa at kanan dahil parusa lang naman daw ang dala nito. Kung ang katangian ng isang tao ay magaling sa larangan ng orasyon, mas magiging makamandag umano yon. Lalo na kapag sasabay ang bisa ng San Anton na ito. Wala na umanong pagpako, wala nang pantok, wala nang palipad hangin. Simpleng malediksyon lamang, iyari kaagad ang taong tinatamaan ito. Pero madalas ay doon talaga ito kumakapit sa mga taong may kasalanan
Dahil ang San Anton, hindi tatalab sa inosente. Halimbawa na lamang dyan ang malediksyon ng isang tao na hindi naman kilala. Walang bisa yon. Pero kapag ang isang tao ay may pagkakamali sa mata ng Panginoon, bababa umano ang poder sa katawan nito na siyang pabor para tamaan naman ang malediksyon. Kunwari, may nakabangga ka sa daanan, tapos kapwa kayo may kasalanan sa isa't isa. Pero yung nakabangga mo, inaaway ka. Kahit anong hingi mo ng pasensya, inaaway ka pa rin. Kapag ikaw ay nagtataglay ng San Anton at nagbigkas ka ng malediksyon, ay tataob ang taong yon ora mismo. Lalo na kapag ang binitawang kataga ay pangpatay na. Halimbawa na dyan ang mamatay ka sana. Yan. Kung hindi madidisgrasya ang tao, babangungutin naman o. Kaya nga Sir Seth, hindi kulam o barang ang nakakatakot. Mas nakakatakot pa itong malediksyon na ito. Pero para lamang ito sa mga taong may angking lakas mula sa San Anton. Kung binabalak niyo namang magkaroon nito, huwag niyo nang ituloy. Dahil maging kayo o hindi miyembro ng pamilya, ay hindi maiiwasang uminit ng ulo, di ba? Paano na lang kung nadulas ang dila mo, edi nasa huli ang pagsisisi. Niyakap ako ni Lola. Sabi niya sa akin kapag may problema daw ako, ay lumapit lamang ako sa kanya. Tutulungan niya umano akong maresolba ito. Napapailing na lamang ako noon. Aminado akong pinoprotektan ako ni Lola. Siguro kapag may isinumbong akong tao, lagot talaga sa kanya. Nagpalipas muna kami ng umaga doon. Yung mga driver ay binalikan ni Tio Dante. Baka kasi bagot na bagot sa kakantay. Gusto kong pati yung mga driver doon ay magpalipas ng umaga. Sabi ko ako nang bahala sa pera. Gawa ng mahirap talagang sasakyan doon. Kaya nais kong makasiguro para kaagad ay makaalis kami kung nanaisin. Kinausap ni Tatay Mulo si Lola Sisa noon at nakikita ko ang respeto at takot ng tatay. Masinsinan nito at tingin ko'y nagpapaturo ng kaalaman nitong si Tatay Mulo. Naririnig ko kasi kahit papano ang pag-uusap. May iba doon na hindi ko naiintindihan pero habang nagsasalita si Lola, kumukumpas ang kamay nito na halatang nagdidikta talaga ng pagturo. Pero hindi na rin ako nakialam nun. Iniisip ko na lamang ang mga dapat sabihin kay Kuya Fidel. Ilalabas ko ang saloobin ko. Tapos sa mga huling salita ang pagpapatawad sa kanya. Kinakabahan ako na baka hindi umubra pero nagtitiwala naman ako kay Lola. Kinabukasan, nagpaalam na ako kay Lola pero nagulat ako nang sabihin niyang sasama siya. Sisiguraduhin niya lang na uubra ang pagbasag ng malediksyon. Kasi ayaw niyang magpabalik-balik ako lalo pat malayo talagang lugar. Napabuntong hininga ako noon at nakaramdam ng saya. Kaya naman ng dalawang habal na ikarga kaming lahat. Total si Tio Dante, doon lang naman ito sa may sentro. Ayun nga ang nangyari. Naisama namin si Lola. Si Tatay Mulo noon ay tila ba naging malapit sila ni Lola. Hanggang sa nakarating kami sa Palunpon. Bumungad kagad si Mang Isidro. Para bang nagulat pa ito. Sinabi niyang si Kuya Fidel daw ay nakakapagsalita na. Pero paungol pa rin yon. Pero kahit papano ay may naiintindihan na ito. Hapon na yon at nakita ko si Kuya na nasa terasa namin. Naka-wheelchair at nakatingin sa ibang direksyon. Nang ibaling ni Mang Isidro ang wheelchair ay nakita kong nanlaki ang mga mata ni Kuya. Bahagya pa itong napapitlag. Nakatitig ito kay Lola Sisa.
Takot na takot ito. Naririnig ko pa ang pagsasalita nito na ano daw ang ginagawa ng lola doon. Bakit daw bumisita? At sino ang nag-imbita? Hindi siya inimbita, kuya. Naparito siya para ayusin yung kalagayan mo. Hindi lang doon. Maging yung pag-uugali mong kahit aso, hindi kakain. Aayusin niya rin. Sabi ko. Dineretso ko na talaga yon. Sinabi ko ang lahat ng saloobin ko. Na natuklasan ko na kung bakit ayaw niya sa akin noon pa man. Dahil ampun lamang ako. Mabigat ang pagkakabigkas ko noon, Sir Seth. Sa harap mismo ng kanyang mukha. Hindi siya umiimik. Lumuluha lamang ang kanyang mga mata. Dagdag ko pa. Para matahimik ang kaluluwa niya ay aalis ako noon. Hindi na ako magpapakita sa kanya pero may pahabol yun. Dahil sa napakasama niyang ugali. Nagkaganon siya. At kasalanan niya lahat-lahat. Ilang saglit lang ay tila ba gusto niyang iangat ang kanyang kamay. Tapos pautal-utal itong nagsalita. Humingi ito ng kapatawaran. Masama umano ang loob niya. Gawa ng galit ang mga magulang namin sa kanya. Nararamdaman din umano niya na mas pinapahalagan ako kaysa sa kanya. Sa madaling salita ay naiinggit si kuya. Paulit-ulit itong humihingi ng tawad nun. Umiyak na ako. Hindi ko napigilan ang sarili. Gusto ko sanang iparamdam sa kanya na matigas ako pero wala eh. Kuya, mahal kita. Mahal ka nila. Siguro dahil lang sa kitid ng utak mo yan. Masyado mo akong binabantayan. Bakit hindi mo nalang bantayan yung sarili mo? Alam mo bang sobrang sakit sa akin nung malamang ampun ako pero kahit ganyan ka, mahal kita, alam mo ba yun? Kahit hindi mo ako kapatid at kahit nalaman ko ang totoo, yun pa rin ako, kuya. Walang nagbago doon. Pinapatawad na kita. Niyakap ko siya pagkatapos noon. At sa maniwala man kayo o sa hindi, naglabasan ang napakaraming insekto sa katawan niya. Habang yakap-yakap ko siya noon. Napaatras ako. Sina Tatay Mulo, Mang Isidro at ang asawa niya ay napasigaw pa. Samantalang si kuya noon, para bang nagulat at pinagtatanggal yung mga insekto sa katawan niya. Doon na ako nagulat. Nakakagalaw na si kuya. Sumisigaw pa ito. Nakatayo at tumatalon-talon pa dahil sa takot doon sa mga insekto na yon. Hindi niya namamalayan na nakakagalaw na siya. Galit na galit pa yon. Nagmumura sa sarili. Hanggang sa ilang saglit lang ay nawala na mga sapat na yun na parabang alikabok na sumabog na lamang sa hangin. Nawala lahat. Napahinto si kuya. Kumunot na mukha. Sinabi pa nitong nanggagaling ang mga sapat o insekto na yun sa katawan niya. Sumabat si Lola Sisa at ang sabi nito, siya ang naglagay nun. Bilang parusa ito sa napakapangit na ugali ni kuya. Hindi nakapagsalita si kuya hanggang sa bigla na lang siyang nagtaka. Tapos tumitig sa aming lahat. Nakakagalaw na ako. Nakakapagsalita na ako. Hala, gumaling na ako. Gumaling ako, Roland. Anong nangyari? Hindi magkamayaw sa tuwa noon si kuya. Dali-dali ko namang inawat at dinala sa loob ng bahay. At doon ko ipinaliwanag sa kanyang lahat. Halos hindi siya makapaniwala noon pero pinatotohanan ito ni Lola. Dagdag pa nga ni Lola, kung gusto ba umano ni kuya na ibalik yon ay pwede namang mangyari kaagad. Ang pagpapatawad ko lamang daw noon ang gamot sa sakit niya.
Totoo yun, kuya. Nangyari to nang murahin mo si Lola. Hindi mo siya kilala. Basta. Tumangulang si kuya noon. Alam nyo, nangako ito na magpapakabait na. Ang sabi ko naman ay hindi lang para sa akin kung di para na rin sa iba at para sa sarili niya. Lumipas ang isang araw, linggo, buwan na taon. Higit pa kami sa magkapatid ni kuya. Barkada ko siya, kainuman, kabiruan, at higit sa lahat ay sandalan sa mga problema. Oo, at nalaman ko ang tunay kong pagkatao, pero yung akala kong magbabago ang lahat, hindi. Bagkus ay mas nararamdaman ko na ang totoong pamilya. Tuwang-tuwa si Lola. Napapabisita na palagi sa amin yon. Ayon pa sa kanya, kaya iniiwasan niyang bumaba at gumala dahil baka umano makabitaw siya ng mga malediksyon. Pero nang ibigay niya ito sa akin ay para bang nakaramdam din siya ng pagkalaya. Tama kayo nang narinig. Nasa akin ang San Anton. Pero ni minsan ay hindi ko ito dinala. Itinago ko ito. Pinagkatiwala ito ni Lola. Isipin niyo, sa dami ng kamag-anak niya, ako ang pinili niya't hindi ang mga kadugo nito. Siguro, may nakikita siya sa akin na wala sa iba. Siguro, mauudyokan lamang ang ligasiya ng pagiging malakas sa malediksyon ni Lola Sisa.